Magandang araw po and mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa sulok ng mundo. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman ng reaction dito sa mga pangyayari dito sa social media, lalong-lalo na dito kay Diwata, ang pinaka-controversial at viral ngayon sa social media. So, ito na nga guys, no? Mahirap din maging sikat, mahirap din namang ma-viral, mahirap din yung maingay yung pangalan mo kasi parang wala ka ng privacy at ito po ang nararanasan ni Diwata ngayon. Wala po talaga siyang privacy and at the same time, wala po talaga siyang wala siyang freedom kung iisipin kasi ito nga guys, no, naglabas ng kanyang saloobin si Diwata dahil syempre naiinis, literal na naiinis na talaga siya guys kasi nga parang hindi na siya wala na siyang kalayaan, lalong-lalo na dito sa pagdating sa kanyang business, parang hindi na niya talaga mabigyan ng tamang oras at tamang atensyon. Kasi minsan kailangan niyang magtago or hindi naman kaya sinasabing magtago, pero kailangan niya minsan na umiwas muna doon sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kapwa natin content creator na dahil po sa kasikatan ni Diwata, ang dami po talaga ang dumidikit, ang dami po talaga umaangkas, di ba, na hindi mo alam kung saan mga lugar sila nanggaling, di ba? So, ito na nga guys, no? Pakinggan natin. Bago natin po bigyan ng reaction, pakinggan po natin yung saloobin ni Diwata na makikita mo na medyo nauubos na talaga yung kanyang pasensya. Di ba? Parang naiinis na po talaga siya dahil affected na po yung kanyang buhay at yung kanyang business. So, ito po guys, pakinggan po natin. Nakikiusap lang, baka naman pwede magtrabaho muna. Ako hindi na ako mapagtrabaho eh. Diba? Diba sabi ko may time naman para sa interview ng vlogging, sa picture. Bigyan nyo man akong time para makakilos ako sa tindahan ko kasi mas priority sa akin yung tindahan ko. Paano ko yan ma-handle? Kung dyan na lang ako nakarap sa camera nyo. Tama po ba? Hindi ko na masikaso. Hindi ko alam kung may nangungupit na. Hindi ko alam kung kulang. Kasi every time na pupunta ako dyan, wala, nandiyan na lang kayo. Gusto nyo, nakarap na lang ako sa camera nyo. Pag hindi ka na magbigyan, galit kayo. Sasabihin nyo masamang ugali. Ay, nakapokus ako sa tindahan ko. Number 1 yan. Diba po sana po maintindihan nyo ako. Maintindihan ko po kayo, support kayo, nagpapasalamat ako doon. Pero kailangan ko lang talagang konti pang unawa nyo. Yung effort nyo na gusto tayo magpapicture. Pero kasi nga, sa camera na lang ako haharap, sa inyo na lang, wala na akong magagawa. Paano na yung tindahan ko? Sige nga. Wala, nadadami yun. Diba? Yun lang naman yun, hindi naman siguro mahirap pakiusap. Mag-ano tayo, magtulungan, magpakisamahan. Kasi hindi naman pwede dyan na lang sa camera nyo, wala na akong magagawa. Kayo kikita kayo sa vlogging nyo, paano ako sa tindahan ko. Wala na. Diba? Kikita kayo ng reels nyo, kikita kayo sa lahat ng gusto nyo dyan. Wala naman akong pakialam sa kita nyo, pero sa akin lang naman, hindi naman ako ng time kasi parang hindi na normal para makapagtrabaho ako dito. Sobrang kasi nagnegosyo po ako eh. Diba po? Nagnegosyo po ako. Masyado na siyang Tapos pag nag-videohan nyo ako, may masama ako nasabi sa inyo, i-upload nyo para madami ang views nyo. Naging masama ako, diba? Attitude na, ugali na, lumalabas ang kulay na kulay. Yan ang mga upload nyo, diba? Kasi gusto nyo maraming views para kumita kayo. Pero sana naman maintindihan nyo ako. Yun lang naman yan eh. Diba tama ba? Yes, tama. Correct. So, ayan guys, no? Narinig natin na parang kumbaga humihingi siya ng panguunawa, humihingi siya ng pasensya doon sa mga taong gusto siya makausap, gusto magpa-picture sa kanya, 'di ba? Gusto makipag-collab sa kanya kasi syempre naapektuhan nga po talaga yung kanyang business. Kasi ang kasikatan po ay maaaring mawala bigla yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero yung kanya pong pinagkikitaan o yung kanya pong business ay lifetime po yan kung pangangalagaan po ni Diwata. Diba? So, yan po guys, no? Humingi siya ng pasensya dyan. Kasi syempre yung ibang mga kapwa natin content creator, yung ibang mga tao ay talagang minsan ay parang hindi nila iniisip na tao din si Diwata at kailangan din niya ng privacy at kailangan din niya ng time, lalo na po sa kanyang mga business, di ba? So, dito talaga makita mo na ang dami talagang gustong makipag-collab kasi syempre, lalo na sa mga kapwa natin content creator na mga liliit pa, kasi siguro
sa pakipag-collab kay Diwata ay kahit papaano makilala sila, umangat yung kanilang mga channel. At ang dami din po mga big content creator na talagang gusto din makipag-collab kay Diwata, di ba? Para siyempre, di ba, makilala din mas lalo. And ang dami po nagbibigay ng mga regalo, ng mga blessings kay Diwata na kung isipin guys ay, di ba, sobra-sobra. Pero mas pinili pa rin po ni Diwata na talagang mag-concentrate sa kanyang business at bigyan talaga ng oras yung kanyang business kasi yun doon siya nagsimula di ba? Yun yung pinagsikapan niya na magkaroon siya ng sarili niyang pagkikitaan, di ba? So, blessings na lang and bonus na lang yung nag-viral siya at nakilala siya guys, di ba? So, yun po ang pinapaliwanag ni Diwata na sana wag po siyang ma-misinterpret ng mga ibang mga viewers, ibang mga gustong pumunta doon, makipag-collab na sabihin nila na masama ugali kasi tinanggihan sila. Pero siyempre sabi nga ni Diwata, may tamang oras na para sa pag-usap, para doon sa pagpapicture at pagkikipag-collab. Pero siyempre, bigyan din po siya ng oras para mabigyan din ng oras yung kanyang business. Kaya nakakalungkot naman na minsan kailangan pa niyang magkulong kasi nga ang dami-daming taong naghihintay sa kanya at naapektuhan po talaga yung kanyang business, di ba? So, hindi rin po madali ang maging sikat, hindi rin po madali ang maging viral kasi may kaakibat po yan ng mga konsekwensya. Kagaya po ni Diwata, di ba? Kung isipin, yes, sikat siya, viral siya, pero napakalaking conflict po pagdating sa kanyang negosyo. Negosyo na pinangarap niya at pinaghirapan niya na ngayon ay nakamit na niya. Meron namang kaakibat na tawag dito na mga responsibilidad, di ba? Kasi siyempre, no, dahil sa sumikat siya, naging viral siya, nakilala siya, ang daming gustong makipag-collab sa kanya, lalong-lalo na yung mga big content creator na talaga namang nagbibigay ng mga kung ano-anong regalo para lang mapansin at mabigyan din sila ng oras ni Diwata, di ba? So, kung isipin mo, dahil nga po sa nakikita ng mga tao na talagang tumatanggap talaga si Diwata ng mga bisita, nag-entertain talaga siya ng mga content creator, di ba? So marami din tayo mga kapwa content creator na nakikipagsapalaran na mabigyan din sila ng oras at talagang mapansin din sila ni Diwata, di ba? So ayan po, no, minsan ganyan talaga ang buhay, di ba? Kung meron kang nakuha or meron kang na-achieve na isang bagay, meron naman may mga kaakibat po yan ng mga problema, di ba? So, ito na nga po si Diwata, nakilala siya, naging viral siya, nag-boom yung kanyang negosyo, pero ang kapalit niyan ay nawala naman siya ng privacy sa kanyang buhay, nawala naman siya ng oras para magawa kung ano yung mga gusto niyang gawin, di ba? Kailangan pa niya minsan na talagang habulin yung oras niya, kailangan pa niya minsan na magtago para lang talaga magawa niya kung ano yung mga gusto niyang gawin, at saka magampanan niya yung kanyang business, di ba? Kasi hindi po basta-basta yung business ni Diwata, talaga namang dinudumog ng mga tao, dinadayo ng mga tao, di ba? Talaga namang patok na patok sa masa, di ba? So sabi ko nga po na talagang pinaprioritize talaga ni Diwata, no, yung kanyang business kasi yung business kasi panghabang buhay yan, lifetime yan, basta marunong ka lang talaga mag-alaga, marunong ka mag-manage, no? Tapos itong kasikatan niya, hindi niya alam, malay nyo bukas makalawa, wala na ito, di ba? Kasi hindi niya alam kung hanggang saan itong kasikatan. Kaya naman talagang binigyan talaga niya ng focus, talagang binigyan talaga niya ng priority itong kanyang pagbi-business, di ba? So, kung isipin nyo guys, nakakapagod talaga, no? Nakakapagod talaga yung sitwasyon ni Diwata ngayon kasi aside sa kanyang business, talagang kailangan niya talagang pakikiharapan at pakikipagbagayan yung mga tao, di ba? Lalong-lalo na yung mga content creator kasi napaka-unfair naman talaga na yung iba in-entertain niya, yung iba hindi niya ma-entertain. Tapos, humihingi siya ng dispensa, nakikiusap siya, naintindihin siya. Pero siyempre, yung mga iba nating mga content creator or iba mga supporters, hindi mo talaga ma-please dyan, hindi nila talaga maintindihan yan. Meron dyan magtatampo, meron dyan na ititwist yung kwento, kasi ganito, tumaki ang ulo ni Diwata, naging mataray, naging masama ugali. So, nature na po yan dito sa social media, no? So, nakakapagod din
rin po guys, no? At hindi rin po basta-basta ang magiging sikat, di ba? Kumbaga, hindi rin madali, no? Hindi rin madali na maging isang celebrity, hindi rin po madali na maging isang sikat na social media influencer kasi talagang bukod sa dudumugin ka, kukunin yung oras mo, ay talagang mawawalan ka talaga ng privacy, no? So, ayan lang guys, no? Pakiusap ni Diwata, sana maintindihan siya ng mga tao na hindi naman sa ini-snap niya o hindi naman sa iniwasan niya, pero kailangan po talaga niyang bigyan ng kailangan po talaga niya mag-focus sa kanyang business kasi yun po talaga yung pinangarap na ngayon po ay nakamit na niya, at saka yung business niya ay alam niya na pang matagalan yan, pero yung kasikatan niya din niya alam kung hanggang kailan lang yan. So, di ba? So, ayan guys, no? Sana sa mga pumupunta doon sa mga kapwa nating content creator, sana po maintindihan doon sa Diwata, di ba? So, abangan pa guys yung mga susunod nating update. Hanggang dito lang muna and maraming salamat po sa lahat.